Isang umaga, nagulat ang dalaga at ang mga kaibigan nito nang makita ang isang chicks na nakapostere at pinapasok lang ng binata. Dahil sa selos na naramdaman, itinaas ni Poime ang laylayan ng palda at sumugod. Nang mapansin ito ni Togo ay agad pinagsabihan, kung kaya nagalit ang dalaga na bakit daw ang chicks kanina okay pero pag siya hindi. Ipinaliwanag ng binata na espesyal na kaso iyon, kaya naisip ng dalaga na sinungaling ito dahil 5 meters bago sa binti ang napag-usapan dati. Dahil sa matinding pagkainsulto, binanata na naman nito ang binata at humandusay sa sahig. Pagpasok sa silid, naiintriga si Poime sa katauhan ng chicks kanina kaya nagpa siya ang mga itong mag-imbestiga. Nagpatulong ang mga ito kay Yu kung saan nang makita ni Poime ang chicks ay agad hinabol, subalit pagdating ng tatlo doon ay bagsak na ito na sinabing delikado ang taong yun. Habang binantayan ni Akina ang pogi ay naghiwalay ang dalawa, kung saan sa pag-iikot ng dalaga ay muling nakita ito kaso di mahabol. Sa pagpasok nito sa pinto ay si Seichi ang inabutan, na nang pilitin nito magsalita ay umiwas at nagbabala dahil delikado ang taong yun. Muli itong nakita ng dalaga at sinundan, at habang tumatakbo ay napapaisip na baka tinatakot din nito si Togo. Maya-maya, nakita nito ang binata at ang dalaga na nag-uusap at napansin na namumula si Togo kaya nagselos. Nang pagsabihan ng binata ang chicks na masyado mainit ang suot nito lalo't maganda na talaga, nadismaya si Poime sa isip na normal na dito ang magpapuri sa mga babae. Lumabas na ito at pinuna ang umano pagiging babero ng binata, at isa iyong immoral na gawi para sa isang may katungkulan. Napinsala ng husto ang binata habang natawa ang chicks na sina Deshiko, at nang papaalis na si Poime ay tinawag nito sa buong pangalan para anyayahan na mag-usap sandali. Taliwas sa digmaan na inaasahan ng dalaga, pumunta ang mga ito sa isang shop para mag-bubble tea, at ipinaliwanag ni Deshiko na gusto lang malaman kung bakit nagsiskip ang ilan para dito. Itinuro nito ang binata na sikreto nagmamasid, ngunit pinuri ang pagtupad nito sa tungkulin sa halip na magsaya ayon sa permisong binigay niya. Ibinahagi nito na maraming reklamo tungkol sa revealing outfit ng mga babae, na siyang dahilan kung bakit sinubukan din maging trendy para malaman ang rason kung bakit nila ito ginagawa. Tiningnan nito ang palda ni Poime at nagtanong kung ginagawa nito ito upang makaakit ng lalaki, na mabilis tinanggi ng dalaga at sinabing cute lang kasi pag ganito. Naiintindihan ito ni Deshiko ngunit dahil tama din si Togo na madaling maakit ang kalalakihan, ay binalik nito sa tamang haba ang palda ng dalaga at nagpayo na laging itama ang sukat bago umalis. Sunod lumapit ang binata upang kumustahin ito, at humingi ng paumanhin sa pagpuri sa kahit sinong babae na tanda ng pagiging babaero. Giit pa nito na ito ang unang dalaga na tinawag na maganda at kahanga-hanga, bagay na nagpakilig dito ng husto buti na lang at dinanuntok. Dito na nagtanong ang dalaga sa katauhan ni Deshiko, na ikinagulat ng binata dahil isa itong sikat na personalidad. Kinabukasan, dito na nalantad na ito pala ang presidente ng paaralan, kaya wala sa tatlo ang makapalag dito. Sa isang pagpupulong kung saan tinatalakay ang nalalapit na pangangalap ng pondo, nilatag ni Makishima ang mungkahi ngunit tinutulan ni Kaoru dahil masyadong simple at kaunti ang makokolekta. Sa kabilang banda, sangayon sina Deshiko sa mungkahi at pinuna ang pagiging rich kid ni Kaoru, na dahilan para din ito maintindihan ang kahulugan ng pagsisikap. Total na ipasa na ang mungkahi nito sa anti-short skirt, ay hinaya ni President na mag-bubble tea muna para maintindihan nito ang pananaw ng mga dalaga. Ganun pa man, sang-ayon ito na kailangan nila ng malaking pondo, kaya ipinag-utos na mag-fundraising ang lahat sa sariling mga diskarte. Dito na nalantad na kilala ang dalawa bilang The Beauty and the Beast ng paaralan, at ang fundraising na ito ay isa na namang tunggalian ng mortal na magkaaway. Bilang Vice President at anak ng mayamang pamilya, determinado si Kaoru na talunin sina Deshiko kaya agad nag-bubble tea para mag-imbestiga. Makalipas ang isang linggo, nagsimula ng mangalap ng pondo sina Deshiko at tinanong ito ni Akina kung bakit di na naka-slayer mode. Sinabi nito na hindi kasi iyon ng persona niya, at matapos makapaghulog ni Poime ay tinitigan nito ng matalim si Togo. Paliwanag ng binata na nag-donate na kanina sa iba at pangtanghalian na ang natitirang pera, ngunit sinamantala ni Presidente ang katungkulan nito sa konseho para pilitin mag-donate ulit. Dito na nag-donate si Yu na tinawag na Gorilla sina Deshiko sa asal nito, habang problemado na ang binata kung ano ang gagawin.
Sa huli ay nagdesisyon itong mag-donate, na habang wala itong alam sa manipulation na ginamit sa kanya ay nainis sina Yu at Poem kay Nadeshiko. Sunod hinikayat nito si Yu na tumulong mag-fundraising na tumanggi sa una, ngunit pumayag matapos magbanta ang dalaga na ikukwento kung paano ito binugbog. Nagboluntaryo tumulong sina Akina at Tasaki, at matapos magpaawa ni Togo ay napilitan na din si Poem. Dahil dito, napahanga ang kanang kamay ni Kaoru sa galing ni Nadeshiko magmaniobra. Hindi naman natutuwa si Kaoru dahil alam ang pagiging manipulative ng dalaga, at saka nagtungo sa baseball team para humingi ng tulong sa mga ito. Humingi ng aircon ang mga kupol na manlalaro at pinayagan naman ni Kaoru, sinabing gagastusan na lang kung hindi papayagan ng konseho. Samantala, pilit na hinihila ni Togo at Poem si Seichi para tumulong, ngunit pilit itong tumanggi dahil ayaw sa palautos na bruha, dahilan para gamitan ito ni El Presidente ng kamay na bakal para pumayag. Dito na nagsimula ang bakbakan ng magkabilang panig sa pagkalap ng pondo, at makikita si Seichi na nasa 101 status pa din dahil sa limited library expansion. Sunod na dumating si Yu dala ang mga kampan ng basag ulo, at matapos magdeklara ni El Presidente na mag-fundraising sa labas ay agad itong pinagbalita ni Tokoro kay Kaoru na agad ding kumilos. Nagpatuloy ang matinding fundraising battle ng magkabilang grupo, at sa pagsapit ng gabi ay gusto makasiguro ni Kaoru sa panalo kaso hindi mabilang ang laman ng kahon. Pinalakas ni Tokoro ang loob nito na sapat na ang nakalap at sa kasunod na ding umuwi. Habang naiwan mag-isa, nais na sanang gamitan ng yaman ni Kaoru ang labanan, ngunit natigilan ito nang maalala ang sinabi ni Nadeshiko na walang alam ang rich kid sa kahulugan ng pagsisikap. Kinabukasan sa counting, mapapansin ang eyebags nito, habang inanunsyo ni Makishima na nakakuha ng 55,000 yen si Nadeshiko at 56,000 yen naman dito. Sumabog sa tuwa si Kaoru at inasar si Nadeshiko sa pagkatalo, ngunit sa halip na malungkot ay pinuri nito si Vice President dahil sila lang ang nakakalap ng ganito kalaking pondo sa Tokyo. Dahil dito, naisip ni Kaoru na ginamit lang din pala siya ni Nadeshiko para sa plano nito, kaya sa huli ay siya pa din ang talo. Naging dramatiko pa ang eksena sa pagsigaw ni Tokoro sa pangalan nito, ngunit maya-maya lang ay tinupad ni Nadeshiko ang salita ng ilibre ito ng bubble tea. Kinumusta ng dalaga ang kalagayan nito, dahil nakita pala ito na nagtrabaho buong gabi sa kalsada para may pang-donate. Binawi na ng dalaga ang sinabi na hindi nito alam ang kahulugan ng pagsisikap, habang nagulat ito na alam ng dalaga na ayaw niya sa matamis. Sunod natin na pag-alaman na first name basis ang mga ito at halatang may something din, kung saan gusto ni Kaoru na matalo si Nadeshiko dahil undefeated ito sa labanan nila mula pa noon. Isang araw, maagang naghanda ang binata para magpatrol at sa paglabas nito ay napapasilip sa bahay ni Poem. Habang naglalakad may nakita itong kamukha ng dalaga kaya tinawag ito, ngunit napag-alaman na ito pala ang nakababatang kapatid ni Poem. Sa kabilang banda, ginigising ni Yumi ang anak para mag-almusal at makikita na nakukulangan pa ito sa hilata. Pagkababa nito ay binalaan ng ina na magbihis muna subalit walang paki, kaya laking gulat nito nang makita sa hapag ang binata kasama si Lyric na pinag-uusapan ang kanyang legs. Napatakbo ito para maghilamos, saka sinugod ang binata at tinanong ang kapatid kung ito ang nagpapasok. Ipinaliwanag ni Lyric na ang ina nila ang nag-imbita dito mag-almusal, habang humingi ng paumanhin ang binata na isinantabi ang mararamdaman nito. Aalis na sana ito, subalit dahil kabastusan ang pag-iwan sa hinandang pagkain ay binanatan muna ito. Nagpasimple si kapatid at gustong manatili muna ang binata, at inasar ang kamatis na ate na magbihis man lang ito lalo't may gwapito. Makalipas ang ilang sandali, tinanong ni Lyric ang dalawa kung walang relasyon na agad itinanggi ni Poem. Sinigundahan ng binata na sinabing bawal iyon sa class rules, at bilang estudyante ay dapat pag-aaral ang inaatupag. Tinanong ni Lyric kung ayaw nito magkajowa, sinagot nito na gusto naman pero study first muna. Habang patuloy na aasar si Poem sa hearing, tinanong ng kapatid kung anong type ng binata na nahirapan naman sumagot. Nagsuggest si Lyric kung pwedeng ang ate na lang dahil cute naman ito, at nang aminin ng binata ang mga good traits na nakita dito ay sinuntok siya sa kilig. Ayaw paawat ni Lyric na nagtanong kung bakit di pa mag-date ang mga ito, nagresulta para magbanta si Poem na susuntukan na ito kung di titigil, buti na lang at sumaklolo ang ina ng mga ito.
Dahil temang favorite anime ng dalawa ang dala nitong pancake ay nahiya ang mga ito ng husto, subalit ligwak sila dahil unstoppable na ang ina sa pagkwento ng pinanood nila noon ang cute anime. Napaiyak si Lyric nang matatalo na ang bida kaya pinalakas ni Poim ang loob nito, nakisali sa pagpadala ng energy gamit ang wand para matalo ang villain, na siyang kinatutuwa ng ina dahil ang cute. Na-appreciate ng binata ang kwento at pinaupo ito, kung kaya sa digmaan na ito ay bagbog at talo ang magkapatid sa kahihiyan. Kinahapunan ay nagpaalam na ang binata, at kinikiligin namin ang dalaga na nag-enjoy makasama ito sa day off. Ayaw nitong maistorbo sa moment, habang inamin ng binata na di pa kailanman nakapasok sa bahay ng kaibigan, kaya espesyal ang sandaling ito. Di may tago ng marupok ang kilig, at sinabing buti na lang at wala ang ama kundi ay lagot sila. Humingi ito ng paumanhin sa kakulitan ni Lyric, ngunit sinabi ng binata na hindi naman iyon siniseryoso dahil may nakababatang kapatid na babae din, at ang nasa ganoong edad ay likas na makulit. Halatang dismayado ang dalaga, kaya sa pag-alis ng binata ay bamulong pang sineryoso man lang sana nito kahit kaunti. Narinig ito ng binata at nagtanong, kaya dahil sa kilig pinsala ay pinalayas nito ito. Sunod sinabihan ni Lyric ang ate na sukoan na ang binata dahil masyado itong seryoso, na baka mag-ante ito sa wala dahil masyadong tapat ang binata sa tungkulin pati sa anti-Jowa rules. Sa halip sumagot, umapaw ang curse technique nito sa mga pangaasar ng kapatid, at hinabol ito para pagbayarin sa mga kasalanan. Samantala sa panig ng binata, napaisip ito kung anong ibig sabihin ng dalaga kanina sa sineryoso man lang sana kahit kaunti. Isang hapon matapos ang klase, nagsasaya ang dalaga nang maalala na baka makita ng binata at sermonan sa paglabag sa rules. Bigla nitong nakita ang binata sa tapat, na kinuha naman ang extension sa isip na okay ito panregalo bilang pasasalamat sa pamilya ng dalaga. Agad tumutol ang dalaga na di iyon kailangan, saka nagkaroon ang mga ito ng maikling palitan. Maya-maya, sinabi ng dalaga na delikadong ideya ang pagbigay regalo nito sa ina dahil ipagluluto lang ulit ito nito, ngunit sagot ng binata na kung ganun ay patuloy din magre-regalo. Paliwanag ng dalaga na sapat na ang word of gratitude, kung kaya nagtanong ang binata kung pwede bumisita ulit para personal magpasalamat sa ina nito. Payag ang dalaga kaya na-excite ang binata kung ngayon na, dahilan para pag-alitan ito nito sa pagiging inosente. Pinaalalahanan ito ng dalaga na lumabag sa patakaran dahil sa paglakwatsa matapos ang klase, ngunit giit nito na umuwi muna bago nag-ikot kaya absuelto na sa rules. Nang tanungin ng dalaga kung bakit suot pa din ang class monitor belt, ipinagmalaki nito na nakasanayan ng suot ito saan man magpunta kahit pa nga nang bumisita sa mga ito. Tinanong nito ang dalaga kung ano naman ang ginagawa nito, na nagawa naman makapalusot para hindi maparusahan. Habang naglalakad, sinabi ng binata na humahanga sa pamilya nito na siyang dahilan kung bakit mabait din ang dalaga, subalit nang mabanggit ang pancake ay binyantaan ng dalaga na susuntukan kung di pa titigilan. Pinahayag ng binata na gusto makilala ang ama nito, ngunit sagot ng dalaga na bad request iyon dahil ang ama niya ang tipong nanununtok pag may lalaking bisita. Nang may ay dadagdag pa sana ang dalaga, dito na nito napansin na naduwag na ang binata na biglang naglaho. Samantala, makikitang pauwi na ang ama nitong si Rhyme galing sa trabaho, na inaalala kung paanong ang isang gangster na gaya niya ay nabago ang buhay, nang makilala si Yumi at magkaroon ng pamilya kasama ito. Ngayon ay dalaga na ang mga anak at tinatanggihan na siyang isama sa mga lakad, ngunit kahit nalulungkot ay naniniwala na naa-appreciate pa din siya ng mga ito. Maayos naman ang kanilang buhay sa labas man o sa loob, nang makita nito ang grupo ng kabataan na nagre-rap battle. Sa kanyang kabataan ay nakahiligan noon na mag-rap, at napansin na kulang sa husay ang mga bagong henerasyon. Babanat sana ito ng kanyang linya, subalit pinigilan ang sarili dahil matagal na siyang retired at sa pamilya na dapat mag-focus. Dito na biglang sumulpat ang binata na kinondena ang paglakwatsa ng mga estudyante, at habang nagugulat si Rhyme ay nagkasundo ang mga estudyante na sunugin ito sa pamamagitan ng rap. Sinimulan ng isa ang pagtuya sa pagiging utusan at friendless ng binata at pumalakpak ang madla, ngunit di nagpatinag ang binata at Ram ibat sa paglantad ng pagiging tambay ng mga ito na nakakasira sa reputasyon ng paaralan, na umani ng masigabong palakpak. Nainteres si Rhyme sa binata, nang bumawi ang kalaban na wala silang paki sa rules o bagsak na grades dahil buhay nila ito, pero sa pagkakataong ito ay di nag-rap ang binata,
at sa halip pinonto na ang rapang ay tanda ng katalinuhan kaya sana siya umano ay maturuan. Hinikayat ang mga ito ng binata na gumawa ng club sa eskwelahan dahil tutulungan niya sa abot ng kapangyarihan, at sa puntong iyon ay nagkasundo at naging magkaibigan ang mga ito. Sunod pumasok si Rhyme sa entablado at pinuri ang style ng binata sa pag-rap, at habang low gets ito ay hinamon nitong mag-rap balang araw. Dito na dumating si Poem na pinagalitan ang binata sa pagkawala, at dahil napansin ni Rhyme na mukhang may something sa dalawa ay sinubukan ang sikmura ng binata.